Okay guys, so around 7 o'clock in the morning, pabalik na rin tayo. Nasa kalagitnaan na tayo ng trail. Bale, hindi ko lang sure kung makikita pero yung part na yon, yung tinatawag nila ditong tower. So may sightseeing din yun. Kagabi hindi tayo nakapunta doon kasi umulan. Tsaka sobrang madilim na din. Sobrang madilim na din. Kaya hindi na natin tinangkang pumunta. Pero mamaya try natin makapunta dun sa tower na yun. For sure mga around 9 or 8:30 nandun na tayo sa mismong Camp 2. So along the way, kahit medyo mataas na yung sikat ng araw, hindi naman siya masyadong masakit sa balat. Unlike kapag ka nasa metro ka, sobrang mainit na yan. Dito malamig pa rin yung hangin tsaka yung vibe. Pero syempre pagpapawisan ka pa din kahit na malamig, kasi nga syempre ano kaya, kumbaga active yung katawan mo. Ganito yung mga trail na matadaanan dito. Swerte natin kasi hindi umulan o hindi siya maputek. May buwan pa din. Yung sapatos ko is Timberland, pang hike talaga siya or pang trekking. Tapos nakapanloob ako ng dalawang medyas. Isa yung normal na medyas, tapos pangalawa yung waterproof na medyas. Kasi anytime pwedeng umulan or mabasa kasi nga moist yung area, nasa bundok kasi. Para lang hindi kayo ginawin, kanina naka gloves pa kami pero ngayon tinanggalan namin kasi kanina around 4 AM yung take off namin. So yun yung ideal time kasi may 1 hour or less para makarating ng summit, depende sa pinaka pacing ninyo. Kapag ka mabilis, less than an hour, pero pag medyo mabagal or madaming hinto, madaming pahinga, so nasa 1 hour din siya. Tapos yun, umuusok yung bibig kanina, sobrang lamig. Tapos hindi uubra na walang gloves kasi doon mag-start yung ano mo, yung shiver mo, yung lamig sa katawan mo. Tapos ideal din na naka-bonnet para yung entry point ng lamig hindi siya papasok sa tenga mo, hindi sasakit yung ulo mo. Maganda naman yung trail dito kasi halos patag na siya. May mga pataas lang din. Kalaban mo lang talaga dito is yung nipis ng hangin. Ang pinaka bawal na bawal gawin dito is una, magkalat. Kasi yung galing dito sa bundok na tubig is yun yung pinagkukunan nila ng tubig, is yung tinatawag nilang natural spring water. Doon nila kinukuha yung mga tubig na inumin galing sa taas pababa ng bundok. So natural spring talaga siya. Yan, ideal na best picture dito. Hi guys, morning, advance lang po. Shout out. Ayan, picture taking sila. Yung mga daan dito, yung iba nilagyan na nila ng mga bato kasi madalas nang nag-uulan. So pag nag-uulan, tendency maputik. So sobrang dulas. Kaya nilagyan na nila ng mga bato-bato. Parang tulong na rin sa mga hikers na hindi sila maaksidente. Ito yung part na express lane yan. Daanan niya ng mga tour guide. Yung mga lokal dito, mga gustong mag-advance.
So pag pupunta naman kayo dito, anytime naman pwede kayong huminto. Huwag niyong pilitin yung katawan nyo na kumbaga mas stress, kasi mas mahirap yun eh. Kumbaga mas mahirap nang makarecover pagka kumbaga nasa 5% na lang yung katawan mo. At least siguro mga 30, 20 yan, para makarecover ka agad. Ang ano mo naman dito is yung paghinga, yung hingal talaga, kasi yung sabi mo na yung workout ng leg mo kung anytime or every time ka naman na naglalakad, so okay lang. Pero kung hindi ka talaga siya, parang kung hindi ka talaga totally naglalakad madalas, kumbaga bago ka umakyat, at least may 1 week kang preparation para mag walk or mag jogging. Tapos as soon as possible, before ka mag hike dito is mentally prepared ka talaga. Kumbaga ang aim mo is makarating talaga sa peak or sa summit ng bulag, kasi pagka hindi yun yung pinaka goal mo, kalagitnaan pa lang ng trail baka mag stop ka na eh. So yun lang, ang setup namin kagabi is camp to kami para konting lakad na lang, nasa summit na. Pero pwede rin yung isang option na nung sa mismong town proper magstay, magkuha ka ng bunk house doon or accommodation, pero by 12 AM kailangan prepare na, kasi 1 AM pwede na kayo mag take off. So yun yung pinaka time na ideal para sa town proper kung mag-stay kayo dun sa accommodation. Dito naman sa Camp 2 is at least 1 hour lang. Pero kung pupunta kayo dun ng mas maaga, kung mag-take off kayo ng 3 or 3:30, okay din, para mas mahaba yung pahinga, hindi kayo nararush. Kasi may mga hikers na nakasalubong kami, kumbaga nakapag sunrise na or naabutan na ng sunrise, nasa kalagitnaan pa lang sila ng trail. Hanggang ngayon pabalik kami, may mga nakakasalubong kami. Siyempre galing sila sa baba, kumbaga ubos na yung power mo pagdating sa Camp 2, tapos meron pang 1 oras ulit na lakaran. Isa sa dapat na hindi mawala dito kapag magte-trek kayo is yung energy bar or fit bar, plus yung hydration bottle nyo. Syempre kailangan may laman yun. Mas maganda kung tubig plus yung mga tawag dito, mataas yung ion ba yun, kumbaga kagaya ng Pocari Sweat tsaka Gatorade para energize. Pero bago naman kayo payagang umakyat dito, syempre kailangan nyo ng medical certificate. Yung medical certificate na yun, yun yung magiging proof na kaya mong umakyat, tsaka condition yung vital signs mo. Kasi kung mababa dugo mo or high blood ka siguro, baka hindi ka nila payagan. Syempre for safety. Ito, yan.